Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Liblib ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatig-nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Bigyan ninyo sila ng makakain." Sumagot ang mga alagad, "Nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 salaping pilak? Ilan ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan ninyo," utos niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. Iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng tig-100 at tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin nila. Ang lahat ay nakakain at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng 12 kaing. May 5,000 lalaki ang kumain ng tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay mercy. May mga tagpong tahimik ngunit mabigat ang kahulugan. Ganito yung simula ng Ebanghelyo ngayon. Nakita ni Jesus ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila. Sapagkat sila parang mga tupang walang pastol. Sa isang pangungusap lamang, ibinunyag ng Ebanghelyo ang puso ng Diyos. Bago ang himala ng pagpapakain, bago ang tinapay at isda, bago ang kasiyahan ng karamihan, may isang mas malalim na himala na nangyari, ang habag ng Diyos. Ang habag ay hindi simpleng awa. Hindi ito pansamantalang pakiramdam ng lungkot sa nakikitang paghihirap ng iba. Ang habag ay pagkilos. Pagkilos ng pusong tinamaan, ginising, itinulak upang kumilos. Kapag may habag, hindi ka nananatiling tagamasid lang. Lumalapit ka, nakikibahagi ka, umaako ka ng responsibilidad. At ito ang unang ginawa ni Jesus. Hindi niya tinanong kung karapat-dapat ba yung mga taong iyan. Hindi niya sinuri kung may kakayanan ba silang magbago. Nakita niya lamang ang kanilang kalagayan, pagod, gutom, nalilito, walang direksyon. At siya'y nahabag. Sa pastoral na antas, ang tagpong ito'y salamin ng ating panahon. Marami sa ating kapatid ang parang tupang walang pastol. May trabaho nga ngunit wala namang direksyon sa buhay. May pamilya nga ngunit wala namang malalim na ugnayan. May kaalaman nga ngunit wala namang kahulugan. May pananampalataya sa papel ngunit pagod naman ang puso. Sa ganitong kalagayan ang mundo'y madalas nagbibigay ng payo, ng sermon o minsan nga paninisi. Ngunit si Jesus ay nagbibigay muna ng habag. Sapagkat alam niya na ang taong gutom sa loob ay hindi agad itinatama. Siya ay dapat munang inuunawa. Kapansin-pansin din ang reaksyon ng mga alagad. Praktikal sila, realistic. Pauwi na po natin sila, wika nila. Parang sinasabi, hindi na natin problema ito. Ganyan din naman tayo minsan kapag napakalaki ng pangangailangan, mas madali ang umiwas kaysa makialam. Kapag kulang ang kakayahan, mas madaling ipasa ang responsibilidad. Ngunit ang habag ni Jesus ay hindi tumitigil sa kakulangan. Doon nga ito nagsisimula
Bigyan ninyo sila ng makakain, wika ni Jesus. Isang utos na tila ba imposible. 5 tinapay, 2 isda laban sa libo-libo. Sa lohika ng mundo, katawa-tawa. Sa lohika ng habag, sapat. Sapagkat ang habag ay hindi nagtatanong kung gaano karami ang meron ka, kundi kung handa kang ibigay ang kaunti na nasa iyo. Sa sandaling inalok ng mga alagad ang kanilang kakarampot, doon kumilos ang Diyos. Ito yung malaking aral ng Ebanghelyo. Ang himala ay hindi nagsisimula sa kasaganaan, kundi sa pagbabahagi. Ang habag ay hindi naghihintay na maging kumpleto ang lahat. Ito'y kumikilos kahit kulang. Marami sa atin ang nagsasabing, tutulong ako kapag may sobra na ako. Maglilingkod ako kapag may oras na. Pagmamahal ako kapag handa na ako. Ngunit ang habag ni Jesus ay hindi ganyan. Siya'y nahabag kahit siya mismo ay pagod. Siya'y nagpakain kahit siya'y may sariling lungkot. Sapagkat ang tunay na habag ay laging may kasamang sakripisyo. Sa karanasan ng buhay, ang pinaka masakit na gutom ay hindi gutom ng sikmura, kundi gutom ng kahulugan, ng pag-unawa at pag-ibig. Maraming tao ang busog sa pagkain ngunit gutom sa pagkalinga. Busog sa impormasyon ngunit gutom sa katotohanan. Busog sa aliw ngunit gutom sa kapayapaan. At ang tanong ay ito, kapag nakita natin ang ganitong gutom, nahahabag ba tayo o nananatiling manhid? Ang habag ay hamon, sapagkat ang habag ay magpapabago ng schedule, magpapagulo ng ating plano, at minsan maglalantad ng ating kahinaan. Ngunit dito rin nagiging totoo ang ating pananampalataya. Hindi sinusukat ng Diyos ang ating pananampalataya sa dami ng dasal lamang, kundi sa lalim ng ating habag. Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na nahahabag. Sa huli, matapos ang pagpapakain, may natira pa. 12 bakol ng tira-tirang tinapay. Isang paalala na kapag ang habag ang naging simula, ang wakas ay hindi kakulangan, kundi kasaganaan. Kapag tayo natutong magbahagi mula sa pusong nahahabag, ang Diyos ang bahalang magparami. Ngayon ang Ebanghelyong ito ay nagtatanong sa atin, sino ang mga taong parang tupang walang pastol sa ating paligid? At ano ang 5 tinapay at 2 isda na hawak mo ngayon, hawak natin ngayon, na maari nating ibahagi? Maaring hindi ito pera. Maaring oras, pakikinig, presensya, pagpapatawad o simpleng malasakit. Maliit sa mata ng mundo, ngunit dakila naman sa mata ng Diyos. Ang habag ang pintuan ng himala. Kung saan may pusong nahahabag, doon nagaganap ang kabusugan mula sa Diyos. Mga kapatid, sino ang inilalapit sa atin ng Diyos ngayon na nangangailangan ng ating habag? At handa ba tayong magbahagi kahit pakiramdam natin ay kulang din tayo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo kaming makakita gaya ng iyong pagtingin at makaramdam gaya ng iyong puso. Alisin mo ang aming panlalamig at takot na magbahagi. Gawin mo kaming daluyan ng iyong habag upang sa pamamagitan ng aming munting alay, maranasan ng iba ang iyong pagkalinga at pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.